Actual video ng Diomonoy isang Shokoy na kuhanan daw sa Subic, Zambales. Gaano nga kaya katotoo ang nasabing nilalang na ito? Isang ilog na dinarayo ng mga turista, binabantayan nga ba ng isang Shokoy? Ako po si Roy Z. Welcome sa Roy Z Adventures. Sa video na ito ay tampok ang mga sightings o mga pagpapakita ng di umano'y mga Shokoy at mga sirena. Ang ilan sa mga ito, nakuhanan pa ng video. Nako, ay siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito at ikaw na mismo ang humusga kung sa tingin mo, ang ilan sa mga video footage na ito ay real ba or fake na mga video lamang. Ang ating planeta ay binubuo ng mas malawak na bahagi ng anyong tubig katulad ng mga ilog at mga karagatan. Dahil nga sa sobrang lawak nito na halos 71% ng ating mundo, hindi pa na-explore ng mga tao ang kabuuan nito. Posible nga kaya na may mga ibang nilalang na naninirahan sa ilalim ng ating mga karagatan na hindi lamang natin nakakasalamuha o nakikita, katulad ng mga Shokoy at mga sirena. Napakarami ng mga kwento kung saan may mga claims na nakaranas daw sila ng kababalaghan sa karagatan. Di umano, nakakikita sila ng mga Shokoy at mga sirena. Ang iba pa nga sa kanila, nakuhanan pa ng video ang buong pangyayari bilang proof na nag-i-exist talaga ang mga ganitong nilalang na madalas sa mga kwentong bayan lamang natin naririnig. Simulan natin dito sa isang CCTV footage galing sa bansang France. Narito ang di umano'y actual video ng transformation ng isang babae na naging sirena. Ayon sa kwento tungkol sa video footage na ito, sinubukang i-review ng diving instructor ang kanilang CCTV footage dahil sa kakaibang ingay na narinig nila noong nakalipas na gabi. Laking gulat nila sa kanilang nadiskubre. Makikita ang pagpasok ng isang babae sa pool area. Mapapansin na tila parang balisa ito habang maingat na tinitingnan ang kanyang kapaligiran. Sinisigurong walang taong makakakita sa kanyang gagawin. Nang masiguro niya na siya lamang ang tao, ang babae, inalis ang tuwalya na nakabalot sa kanyang katawan at doon na siya tumalon sa swimming pool. Dito na nagsimula ang kababalaghan. Sa isang anggulo ng kamera, makikita sa transparent na salamin ang kakaibang hugis ng kamay. Maya-maya pa, lumutang ang tila ba buntot ng isang malaking isda. Sa puntong ito, makikita ang muling paglutang ng tila ba isang sirena. Dahil siguro sa ingay, isang lalaki ang nag-imbestiga upang silipin kung ano ang nangyayari, subalit wala naman itong nakita. Makikita sa kabilang bahagi ng salamin ang paglangoy ng babae. Sa main camera ng CCTV, dito mo na nga makikita na umahon na ang babae, pero sa pagkakataong ito, imbes na mga paa, buntot ang taglay-taglay nito. Ilang saglit pa ang lumipas, dito na nga lumabas ang walang saplot na babae. Dali-daling ibinalot ang tuwalya sa kanyang katawan at saka tumakbo ng mabilis. Sa inyong palagay, isang sirena nga kaya ang nasa video footage? Isang ilog na dinarayo ng mga turista, binabantayan nga ba ng isang Shokoy? Sa lalawigan ng Surigao del Sur, matatagpuan ang isang ilog na may pinakamalinis na tubig sa buong Pilipinas. Ito ang Barobo River. Crystal clear ang tubig ng ilog na ito. Tubig alat ang tumadaloy na tubig dito sapagkat karugtong na ito ng dagat. Sa sobrang ganda nga nito, maraming mga biyahero at mga turista ang talaga namang dinarayo ang Barobo River. Ayon sa mga residente na naninirahan malapit sa ilog, mga Shokoy daw ang dahilan kung bakit sobrang linis ng ilog na ito
Sila daw di umano ang nagbabantay dito upang masigurong walang lalapastangan sa kagandahan ng Barobo River. Ayon sa mga claims ng mga residenteng nakakita mismo sa Shokoy, parang tao din daw ang itsura nito subalit nababalutan ang katawan nito ng napakaraming kaliskis. Ayon sa labanderang si Nanay Margarita, siya daw ay isa sa mga buhay na saksi na mayroon talagang Shokoy na naninirahan sa ilog. Isang araw-araw habang siya ay naglalaba, umahon daw ang Shokoy at nagpakita ito sa kanya. Sobrang dami pa ng mga kwento tungkol sa mga di umano'y sightings ng Shokoy sa ilog ng Barobo. Katulad ng isang lalaki na nawala naman ng anak sa ilog. Naniniwala siya na Shokoy ang kumuha dito. Totoo man o hindi ang mga kwentong bayan tungkol sa Shokoy sa Barobo River, siguradong ang ilog na ito ay isa sa pinakamagandang regalo sa atin ng kalikasan na dapat ay panatilihin nating malinis para sa susunod na mga henerasyon. Mga kakaibang nilalang na may katawan ng tao at buntot ng isda, nakitang nakatambay sa ilalim ng isang dam sa bansang Nigeria. Ang mga nilalang na ito, nakuha ng paraw ng video. Ang Asigiri Reservoir o Asigiri Dam ay matatagpuan sa Osun River sa southwest Nigeria. Isa itong dam na naitayo pa noong 1960 na hanggang ngayon ay nagsusupply ng tubig sa napakaraming tao sa bansang ito. Ang naturang dam, binabalot din daw ng misteryo at kababalaghan. Ayon sa post ng isang TikTok user na si TikTokero, ang video na ito di umano ay patotoo na nag-i-exist ang mga kakaibang nilalang sa ilalim ng tubig. Makikita sa video footage na ito ang dalawang kakatuwang nilalang na tila ba nagpapahinga sa mga malalaking bato sa ibabang bahagi ng Asigiri Dam. Sa pag-zoom in sa video, makikita ang kulay berdeng nilalang na tila ba may buntot ng isda at may mahabang buhok at mga braso. Nang maramdaman ng mga nilalang na ito na may nakamasid sa kanila, dali-dali ang mga itong tumago sa mga malalaking bato hanggang sa tuluyan na nga itong nawala. Ano nga kaya ang mga kakatuwang nilalang na ito? Mga sirena nga kaya ang nakuha na nila sa video? Actual video footage ng isang sirena nahuli di umano sa General Santos City. Gaano nga kaya ito katotoo? General Santos City, tinaguriang tuna capital of the Philippines. Isa din ang lugar na ito sa mga sikat na tourist destination dahil sa dami ng mga magagandang lugar dito. Marami rin silang masasarap na pagkain at hindi mawawala ang mga makasaysayang pagdiriwang na dinarayo ng mga tao taon-taon. Kamakailan, nag-viral ang isang video sa fishport di umano ng General Santos kung saan sinasabing nahuli daw ng mga mangingisda ang isang sirena. Sa video, makikita ang isang tila ba malaking isda na nahuli sa lambat. Sa isa pang anggulo ng video, makikita ang kanilang huli. Ang nahuli pala nila ay isang sirena. Ilang saglit mang tila nagdalawang isip ang mga mangingisda pero kalaunan ay binuhat na rin nila ito at dinala sa katabing bentahan ng mga isda. Ano kaya sa tingin nyo ang nilalang na ito? Sirena nga ba ang nasa video o isang stunt lamang para makatawag ng atensyon sa mga netizens? Talaga namang magugulat ka dito sa ating last video footage. Paano ba naman nakuhanan daw ng video ng harap-harapan etong isang Shokoy sa Subic, Zambales. Isang beses ay nakarating ako sa Subic, Zambales para bumisita sa isang chocolate factory. Masasabi kong napakaganda ng lugar na ito. Bukod sa progresibo ang kanilang bayan, napakayaman din ito sa kultura at mga historic events na naganap dito mula pa noong Spanish era hanggang noong World War II. Pero binabalot din daw ng kababalaghan ang lugar na ito dahil ayon sa ilang mga residente, isang Shokoy ang nahuli sa Subic at harap-harapan pa raw itong nakuha na ng video. Viral sa internet ang video footage na ito kung saan makikita mo agad ang mukha ng isang malahalimaw na nilalang. Sa pag-ikot ng kamera, ipinapakita rito ang kabuuan ng nilalang na ito. Makikita ang gray na balat ng nilalang. Ang katawan ng nilalang na ito ay nagtataglay din ng mga hasang
mga palikpik at buntot. Ayon sa description ng video footage na nai-upload sa social media, ang nilalang daw na ito ay isang Shokoy at nahuli ito sa Subic, Zambales. Totoo nga kayang Shokoy ang nilalang na ito? Ano sa palagay niyo? Mayroong mga teorya na posibleng nag-i-exist talaga mga kakaibang nilalang na katulad ng mga sirena, mga Shokoy at iba pang mga nilalang na di umano'y naninirahan sa ilalim ng ating karagatan. Posible din na noong unang panahon daw ay nakasalamuhan na ng ating mga ninuno ang mga nilalang na ito. May isang pagkakataon pa nga na nadiskubre nila ang mga cave drawings kung saan makikita ang pakikipag-ugnayan ng mga tao sa mga nilalang na ito. Maaaring dahil daw sa hindi pagkakaunawaan ng mga sirena o mga Shokoy ay tuluyan ng lumayo ang mga tao para na rin sa kanilang kaligtasan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. And of course, shoutout natin yung ating mga masugid na taga-subaybay. Eto, meron na tayong listahan. May shoutout kay Wild Nature Unique TV. Shoutout din kay Juke Majos, Julius Cesar Flores Sete, Double A TV. Shoutout din kay PH Game, Lailin Coronacion, Hazel Fiesta, at of course, ang gwapong-gwapong si Michael Kiambao. Right, again, ako po muli si Roy Z at maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawang suporta dito sa Kien Thoughts.